Mapagpalang araw po mga kaibigan. Dito na naman po tayo sa tahanan ni Sister Cyril, Pastrana, Barangay 96, Sonic, District 1, Tondo, Manila. Upang magdala ng magandang balita o salita ng Diyos mula sa Amen, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo yung salita ng Diyos na naipapahagi natin sa tao. Yan ay buhay na natin. Tanggapin man po natin na hindi, paniwalaan natin na hindi. The truth is, buhay po natin yan. Kung wala salita ng Diyos, wala tayo. O lagi kita tandaan yan. Kaya mabuting bagay ay nakapakikinig po tayo ng pangangaral. Kahit sa loob ng tahanan, ginagawa po natin, kahit sa lansangan, kung saan ang meron mga tao, receiver ng mga tao. Dinadala natin ang salita ng Diyos. Bakit? Sometimes sa akin pong pagsishare ng Word of God, may mga tao pong may mabigat na kalagayan. At dahil sa nakakapaginig po sila ng salita ng Diyos, gumagahan ang kanilang pakiramdam. May mga tao na gusto na pong magpakamatay dahil napakinggan po nila yung salita ng Diyos sa pangangaral, hindi na po sila nag-attempt na magpakamatay. Ganyan po kakapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya naman, bilang mga lingkod na Diyos, mga mangangaral, mga tunay na Kristiyano, ipatutuo po natin ang salita ng Diyos. Kung yung mga marites ka, pinaniniwalaan, kahit walang kabuluhan, kahit mas maging marites na lang tayo pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Buhay na po natin yan, kaibigan. So, bago tayo papalaot sa Biblia, sa salita ng Diyos, tayo muna ay panandali lang lumapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang siya ang tumulong sa atin. Panginoon po sa atin naman ang makapangyarihan sa lahat. Samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita dito po sa tindahan, bahay ni Sister Cyril. Sana po sa isip ng mga nanonood ng video ito na akin po nilalagay sa YouTube. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Si Apostol Pablo po, bago siya naging Kristiyano, siya po ay isang mamuhusik mismo. Ang inuusig niya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay nangyari nang siya po ay may daladalang sulat mula sa saserdote. Binibigyan po siya ng pahintulot na lahat ng mga mananampalataya kay Jesus, may authorize po siyang dakpin sila, dalhin sila, parusahan sila, at patayin po sila. Ganon po kakapangyarihan ng sulat ni Apostol Pablo ay ni Saulo. Saulo pa pala pangalan niya noon, Saulo. Na para siyang James Bond. May lisensya siyang pumatay at mamatay. Ganito po ang eksena na nang siya ay gamitin ng Panginoong Yesus sa kanyang ministeryo. Dito po sa Gawa 26:12, yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare. Ito po yung mga saserdote pare. Kasi, nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?
Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Kasi, tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? Tanong ni Pablo. At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. So, mismo Panginoong Jesus ang nagsabi sa kanya na inuusig mo. 16, tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. Ayan, ito na po yung pagtatalaga kay Apostol Pablo o kay Saulo. At magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. So, ibig sabihin, Hudyo po pala si Apostol Pablo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata, yung mga tao na kanyang pangangaralan, mapa-Hentil man o mapa-Hudyo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, ibabalik sa Diyos. Yan. Ginamit po yung salitang kadiliman, ginamit po yung salitang Satanas. Isa lang po yun. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal na Diyos. Si Apostol Pablo, na-convert siya sa Christianity. Noong siya po ay Saulo pa ang pangalan. Siya po ay isang kinikilala sa panahon niya na binigyan ng pahintulot ng sulat ng mga pinunong pare ng mga Hudyo. Kasi po Hudyo siya. Upang ang lahat ng mananampalataya kay Jesus, saan man dako sila makita, lalo na sa mga simbahan, sinagoga, dinadala niyang bihag ang mga yan. Pinaparusahan, pinapahirapan, pinapatay. Ibig sabihin niya, inuusig niya ang ating Panginoong Yesus sa kanyang mga ginagawa noong siya ay hindi pa mananampalataya. Siya po ay isang Hudyo. Dito po sa Pilipos 3:4, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ng mga pisikal na bagay. Iniisip din naman sa inyo may katwiran umasa sa ganitong mga bagay. Lalo na ako, 5. Ako'y tinuli sa ikawalong araw. Ako'y tinuli sa kawalong araw. Yung mga Hudyo po kasi noon, pagdating ng 8 days, sila po'y tinutuli na. Yan, napakahanga, no? 8 days pa lang pala. Tinutuli na sila at si Pablo ang isa sa mga nakaranas. Actually, si Jesus Christ din po sa kanyang epistola, nakasulat sa Lucas, tinuli din siya. Nang 8 taon, nang 8 araw pa lang siya. Ganun po ang sistema ng mga Hudyo. Si Jesus Hudyo. Okay. Ako'y isang tunay na Israelita. Israelita pala si tunay na Israelita. Bakit? Buwat sa angka ni Benjamin at totoong Hebreo, kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Ang relihiyon niya, Pariseo. Kung pagdating sa pagsunod sa kanyang reliyon, tunay siyang Hebreo. Ano pong relihiyon niya? Pariseo. Masunurin po siya sa kanyang relihiyon. Ano po? Siya ay Hudyo, lahi ng Benjamin. Yung Benjamin po, doon po nabibilang yung 12 tribo ng Israel. Ano po? Yung Benjamita kung tawagin.
hindi yung baka narinig, Benamita, baka yung sumasabog ko na. Hindi po. Benamin. Lahi ng Benamin. Ito po, ang nakalagay dito, tignan nga natin ano yung 12 tribes of Israel. Ito po, Aser, Nephtali, Zebulon, Manases, Ephraim, Dan, Filisteo, Ruben, Gad, Benamin. Yun. Ito po. Yun po yung mga 12 tribo ng Israel. Ito po. Kaya si Apostol Pablo, totoong Udyo. Ang sabi niya, ano po? Sa verse 6, kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Pag sinabi pong iglesia, mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano, yun lang po ibig sabihin ng iglesia. Mananampalataya kay Kristo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Kasi nga po, masunurin siya sa kanyang reliyon. Kaya walang may susumbat sa kanya. Pagdating po sa pananampalataya. O, tatandaan nyo po yan, pagdating sa pananampalataya, walang tatalo kay Pablo sa pagsunod sa kanyang reliyon. Walang may pipintas sa akin. Kanya lang, naging manguhusik po siya ng ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang mga inuhusik ay walang iba, kundi yung mga Kristiyano sa kanyang panahon. Pero na-convert din po siya sa Christianity na kausap niya si Jesus nasa langit, si Jesus, si Pablo ay nasa lupa. Yung journey to sa Damasco. Yung binasa natin sa Gawa 26. Po. 26:12 hanggang 18. Yun po yung conversion niya sa pagiging Kristiyano. Ngayon, meron mga tagpong ganon patungkol sa mga Kristiyano. Meron kasi nakalagay po dito sa isang sulat niya. Tingnan nga natin ano. Para maano natin. Ito medyo mahaba lang. Sa Gawa 22. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyong sasabihin ko bilang tagapagtanggol sa aking sarili. O parang abogado siya, hindi na siya nakakailangan ng abogado. Naalala niyo po ba si Ferdinand Marcos? Siya pinagtanggol niya sarili niya, walang abogado. Si Ferdinand Marcos ang dating Pangulo. At nanalo siya. Nainakusahan siya pumatay sa kanyang panahon. Dos, nang siya'y marinig nila, nagsalita sa wikang Hebreo, lalo sila tumahimik kahit nagpatuloy si Pablo. Ako isang Udyong ipinanganak sa Tarso sa lalawigan na Sicilia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro si Gamaliel, sa buong higpit niya, ako tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglingkod sa Diyos tulad ng inyong nakikita, tulad ninyong lahat na naririto ngayon. 4. Inusig ko, ayan, inulit niya, pinapapatay ang mga sumusunod sa dahang ito. Yung pong Kristiyano. Ibig sabihin, daan ito, daan ng Kristiyano po yan. O, di ba, mamamatay sa tao si Pablo? O, anong nakalagay? Ipinagapos ko sila, ipinabilanggo, maging lalaki, maging babae. 5. Makapagpapatuto tungkol dito ang pinakapunong pari
at buong kapulungan ng matandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nila ako ng sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Ito nga po yung journey to Damasco, yung nakausap niya si Jesus. Kaya pumunta ko roon upang dakpin ang mga kahanib ng dahang ito, yung Kristiyano. At dahil dito, at dahil sila dito sa Jerusalem, at sabi niya, at dalhin, yan, at dalhin sila dito sa Jerusalem na nakagapos upang parusahan. Ganun po yung, dahil po sa kanyang reliyon na Pariseo, talagang masunurin siya sa mga punong pari noon, sa kanilang mga reliyon. O, diba, maliwanag ang patutuho ni Pablo, pumapatay siya. Mamamatay tao siya. At ang mga pinapapatay niya, pinapahirapan niya, pinabibilanggo, pinaparusahan, ay walang iba kundi mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Oh. Kaya nung ma-convert siya ni Kristo sa Christianity, nagsimula siyang mangaral noon. Nangaral siya sa mga tao. Nagpatutuo siya sa mga tao. Oh. Tingnan nga natin ano yung kanyang kwento sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapatuto. Dito sa talatang 1 Korinto, sa 1:23, ganito ang nakalagay. Simulan natin sa 18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga maliligtas. 19, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinoan ng matatalino. 20, ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan ng mauusay sa debatista na sa kapakanang ito. Yung debatista po, lahi din ng Hudyo yun. Ito po ay kung tawagin eskriba. Marurunong po sila sa debate kasi sila po yung taga-translate ng kasulatan ng lumang tipan. 21. Sapagkat tayo sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan si makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinangangaral. Sa tingin ng iba, ito'y kahangalan. Sa panahon niya, marami na rin hindi naniniwala kay Pablo. Ano daw yun? Sabi niya, kahangalan ang kanilang pangangaral ng magandang balita o salita ng Diyos. Kita niyo, sa panahon pa lang nila, marami na rin hindi naniniwala sa kanila. Parang kay Jesus, nung araw nangangaral siya, sabi, bakit hindi niyo matanggap ang aking aral? Mga kababayan niya pang mga Hudyo yun. Sadyang meron pong mga hindi talaga tumatanggap sa aral ng Panginoon Diyos. Okay, tuloy tayo sa 22. Ang mga Hudyo humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. 23, ito na sabi ni Pablo, ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa cross na para sa mga Hudyo isang katitisuran at sa mga Hentil ay isang kahangalan. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, yung journey to Damasco, nung makausap niya, nagpakita si Jesus. Anong gagawin daw ni Pablo? Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ganito ang nakasulat. Ulitin natin. Sa 26 ng Gawa, anong sabi ni Jesus sa kanya? Ito sa 16, tumayo ka.
ipakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod, bilang apostol at ministro, at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo. Di ba nakita ni Jesus si Pablo? Ay, di ba nakita ni Pablo si Jesus? Yung nakita niya kay Jesus, yun ang ipapatotoo ni Pablo. Kaya ang pinangangaral ni Pablo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na napako sa krus. Ibig sabihin, ang pinangangaral niya ang ating tagapagligtas. Amen. Yun yung napako sa krus ang ating Panginoong Yesus Kristo upang tubusin po ang ating mga kasalanan. Bilang mga tao, kaibigan, lahat po tayo nagkasala. Wala pong hindi nagkasala. Kailangan natin ang tagapagligtas ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus Kristo. Kaibigan, kung di mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus, suko nyo na po ang mga buhay nyo kay Jesus. Bakit? Mas maganda po na makasama natin siya. Po, kagaya ni Pablo. Anong sabi niya? Gusto ko nang mamatay, sabi ni Pablo, upang makasama ang ating Panginoong Jesus. Lahat ng mananampalataya kay Kristo, makakasama si Kristo pagdating ng panahon. Salamat Panginoong Diyos sa iyong pagtuturo sa amin na bagamat si Saulo, isang manguusig, subalit ginamit mo siya bilang apostol mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Salamat po sa pagtuturo mo sa pangalan ni Jesus. Kayong mga nakikinig, nanonood, lahat po yan, hindi po tayo ng daya. Hindi tayo naglolokohan. Ang lahat ng yan, binasa natin sa Biblia. God bless us all. Ito po yung kaibigan ni Jesus Brother Mark Bautista. Siya naman po si Mr.